Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Makati City. Ngayong taon ay sinimulan na nga ang 13 billion redevelopment ng Ayala Land sa 4 na malalaking Ayala Malls. Dito sa Makati, ang Glorietta at Greenbelt. Sa Quezon City naman, ang Trinoma, kasama din ang Ayala Center Cebu. Muli na palang nagbukas ang Ayala Museum at pwede na kayong bumisita dito. Anyway, tingnan na natin ang latest na progress sa ginagawang redevelopment ng mga Ayala Malls dito sa Makati City. Dito tayo magsisimula sa Greenbelt. Dito sa Ayala Center, ang pinakamaraming Ayala Malls na magkakatabi, ang Glorietta 125 at ang Greenbelt 125. Ang elevated walkway na ito ang nagdudugtong sa Glorietta at Greenbelt. Sa tingin ko, ang dapat nilang renovate ay ang landmark building, napakaluma na. Isa pa sa tingin ko na dapat nilang i-renovate ang Greenbelt Park. Parang gubat na kasi dito, dapat gawin nila yung katulad sa Bonifacio High Street. Pwede namang lawakan ang Greenbelt Park na hindi puputulin yung mga puno. Dapat tanggalin lang yung artificial pond na stagnant na yung mga tubig. Maganda to kapag naging open na yung park tapos kitang-kita na yung iba't ibang mga Ayala Malls. Parang Bonifacio High Street na. Ito yung sinasabi kong mga artificial pond na hindi nakagandahan at outdated na yung design. Andito na tayo sa Greenbelt 2. Ayan, makikita nyo naman sinarado na nga ang mall na ito dahil magkakaroon nga ng major renovation. So ayan guys, sinarado na nga itong likod ng Greenbelt 2.
At dito nga sa dulo, yung papunta sa Greenbelt 1, ito yung magkakaroon talaga ng major redevelopment. Isang bagong mall yung itatayo dito bilang kapalit ng Greenbelt 1. So dahil sarado na nga doon, hindi na tayo makadaan, pasok muna tayo dito sa Greenbelt 5 at dadaan tayo doon sa kabila. Tingnan nyo guys, malawak din itong Greenbelt Park. Malaki ang potential nito kapag naging open at mas marami mga walkway at mga sitting areas. Ang Greenbelt 5 din pala magkakaroon din ng renovation. Ilang bahagi ng mall ay unti-unti nang sinasara, pero magiging operational pa rin ito katulad sa iba pang mga mall dito na magkakaroon din ng renovation. By segment yung gagawin na rehabilitation ng mga mall para operational pa rin siya habang ginagawa. Bahagi ng 13 billion redevelopment, ang Greenbelt 1 na magtatayo ng bagong mall, Greenbelt 2 major renovation, kasama na itong Greenbelt 5. Glorieta 1, 2 at 3 naman magkakaroon din ng renovation, kasama na ang Glorieta Park. So ayan guys, ito na ngayon ang lumang Greenbelt 1. Sinara na nga ito noong nakaraang buwan para simulan na pagtatayo ng bagong mall. Ito na yata ang isa sa pinakaluma ng mall dito sa Ayala Center. Malawak din pala itong area ng Greenbelt 1. Napakaganda ng bagong mall na itatayo dito. Modern, world-class na bagong Greenbelt 1 Mall. Ito na yung kabilang side ng Greenbelt 1, sarado na rin. Patawid na tayo dito sa elevated walkway, papunta na sa Glorieta. Dapat talaga unahin nila itong landmark building dahil napakaluma na. Andito na tayo sa loob ng Glorieta. Yung atrium dito ay natapos na ang ginawang renovation. Ayan, makikita naman natin medyo modern na ang design dito sa Glorieta Mall. Ayon pa sa Ayala Land, i-address din nila ang confusing na layout ng Glorieta Mall. By segment din yung gagawin na renovation dito sa Glorieta 1, 2 at 3. Kapag natapos na yung renovation, maasahan natin na mas magiging accessible na ang Glorieta at hindi na tayo maliligaw dito sa loob ng mall. Isa pa sa magkakaroon din ng redevelopment
ang Glorieta Park. So ayan guys, makikita naman natin medyo luma na rin talaga ang disenyo ng Glorieta Park. Magiging mas modern na rin ang park na yan kapag natapos na yung renovation. Hindi yata kasali sa renovation ang Glorieta 5 na mas bago na mall. Anyway, dito tayo sa One Ayala, isa sa pinakabagong mall sa Ayala Center. Marami na mga bagong pop-up cafe ang nagbukas dito sa loob ng mall. Ang One Ayala ay isang mixed-use development. May shopping mall, may office building, may 5-star hotel, integrated bus terminal at PUV terminal, at meron ding office towers. Maraming tao dito sa baba ng mall, pero sa upper floors mapapansin natin na konti lang yung tao. Dapat maglagay dito sa taas ng something interesting na pupuntahan ng mga tao, katulad ng food court o di kaya cinema. May mga food outlets dito pero nasa labas. Madaming choices ng iba't ibang mga pagkain. Natapos na rin yung renovation sa Ayala Footbridge. Sana magkaroon pa tayo ng mas marami pang integrated transport hub na katulad ng One Ayala. Anong masasabi nyo sa progress ng iba't ibang mga projects dito sa Makati City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.